Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rays of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Friends, welcome once again sa ating Rays of Mercy Healing Online. Muli, ito po ang ating programang punong-puno ng biyaya. At talagang ang pagpapala ng Diyos ay talagang laging tumutugon sa ating mga dasal, karaingan at kahilingan. At alam naman nating lahat, walang imposible sa ating Panginoon. So dear friends, mga kapatid nating OFW all over the world, overseas Filipino worshipers, ay naway nasa mabuti kayong kalagayan lahat ng ating mga kapatiran, hindi lang ng mga Pilipinos, lahat ng ating mga pamilya, lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Alam ko na sa ating pagkakatipon-tipon, ang kanyang biyaya ay laging mananahan sa bawat isa sa atin. Muli, my dear friends, alam naman natin sa bawat programa natin, sa Rays of Mercy, lagi nating nasusumpungan, nararanasan ang mga himala ng buhay, ang pagmamahal ng Diyos, ang kalinga ng Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Yes, yan din ang ating pag-uusapan mamaya about faith. So brothers and sisters in Christ, bago tayo magsimula, meron tayong muling mga announcement ng mga mahalaga at ito'y pinagpala din. Meron po tayong permanent enthronements this week. Nagkaroon na naman tayo ng 16 households na nakibahagi sa ating misyon. Isa-isahin po natin sa Quezon City, sa pangalan ni Brother Dante de los Santos, diyan po sa Tala, Caloocan City. Sister Jane Cabasa, Brother Domingo Bangamiso, Sister Marionel Maraat, and sa Rodriguez Rizal, Brother Wilfredo Lastimosa, sa San Jose del Monte, Bulacan, Sister Lobelito Cabrillas. Diyan po sa Malabon City, Sister S.C. May Capistrano at Angela Labian. Diyan po sa Navotas City, Sister Alili de la Cruz. Sa Talisay City, Cebu naman, Hobeliano Family and Sister Emma Rabadon. Sa Minglanilla, Cebu, Sister Chabelita Sevilla. Din sa Consolacion, Cebu, Sister Catherine de la Cruz. Sa Lapu-Lapu City, Sister Dabi Tuba. Sister Ani Lisa Tiyak, sa Cebu City, Pamela Garcia and family. At ang ating total number of clusters as of this week, nadagdagan na naman tuloy-tuloy ang pagdami ng ating mga clusters na umiikot sa bawat tahanan ng mga anak ng Diyos. 393 clusters. Malapit na po tayo sa 400 at ini-aim natin na bago dumating ang Kapaskuhan, sobra pa sa 500 at naway abutin pa natin mahigit sa 600 na mga clusters na umiikot sa ating mga kapatid all over the country and the world. Sa Cebu City Chapter, Katipunan Cluster, Household Sister Erlinda Entise. Sa Lapu-Lapu City, Sitio Calabasa Cluster, Household Rowenda Palangka. Sa Consolacion Chapter, Tulo-Tulo Cluster, Household Sister Rupa Ochean Family. Sa Laguna area, Kabubuhayan Cluster, Household Brother Hill Sumaya. Sa Taguig Chapter, Calzado Farm Cluster, Household Sister Elben Malicia. Sa Pasig Chapter, Manggahan Cluster, Brother Romeo Dalumpines. Total enrollments na po natin mga kapatid, Household 78,386. Sa Corporate 555. Small Business Establishment, 761. Total enrollments na natin, 79,702. Purihin ng Diyos at lagi natin pasalamatan ng ating Panginoon sa mga biyaya, lahat po ng ating mga bagong mga clusters, mga bagong naglilingkod, ay welcome na welcome po ang bawat isa sa inyo.
So, sa ating pong mga prayer requests, sa enthronements, at sa counseling or community chapter na gustong maging bahagi sa ating misyon, you may contact us. Makikita nyo ang ating mga number sa ating mga screen. So friends, muli po, tayo po ay nagbabalik. Ito po ang ating mga kapatid na gustong magpasalamat at nakatanggap ng biyaya at gusto nilang maging witness sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Ito po, panoorin nating lahat. Yun po, brothers and sister, ako nga po pala si Doris Rayo. Share ko lang po yung nangyari sa amin nitong August. Ang mother ko po inatake. Sinugod po namin siya sa hospital hanggang sa pina-swab test po siya, nag-positive po siya. Hanggang sa namatay po ang mother ko, panay po ang dasal ko na patubayan kami. Lumabas po ang resulta ng swab test namin. Kasi kami ang close contact ng mother ko, lumabas po na nag-positive din kami. Ano po kami nag-positive. Panay po ang dasal ko sa Divine Mercy, na doon po sa chaplet na tulungan kami sa aming kalagayan ng August na yon. Tapos po, pinagdasal po kami ng prayer warriors at na pagalingin kami na sa awa ng Diyos, napakabuti ni Lord at ni Divine Mercy, bigyan kami ng katatagan, kagalingan, nagpapasalamat po kami na nagkaroon po kami ng kagalingan, naging negative na po kami ng result namin. Salamat po Prayer Warriors, Divine Mercy, sa healing race of healing of Divine Mercy. Kay Brother Rene, maraming salamat po. Thank you po. God bless po. Magandang gabi po mga brothers and sisters. May 2021 na pina-check up namin ang anak ko na si Garner Kiatson. Dahil sa hinihinday niya itong sugat, ng araw din yun nalaman namin na kailangan maoperahan siya agad dahil sa nanganganib ang buhay niya. Dahil sa infeksyon, kinakailangan namin ng malaking halaga para sa operasyon. Sa tulong po ng mga kaibigan at kamag-anak, mabubuting loob nakalikom kami ng pera para sa kanyang operasyon. Habang nasa operating room, ang anak ko ng umagang yon ng May 15, 2021, kasama ng mga prayer warrior na isinama siya sa chaplet. Maayos na nairaos ang kanyang operasyon. May 29, 2021 nang ilipat namin ang anak ko sa Biluna Hospital para doon ipagpatuloy ang kanyang gamutan at dialysis. September 3, 2021 ang nakatakda sana niyang paglabas sa ospital. Pero nag-positive sa COVID-19 ang manugang ko na nagbabantay sa kanya. Inilipat sa quarantine facilities ang manugang ko dito sa Villamor. Habang naka-quarantine ang anak ko sa ospital, napakahirap ng mga panahon yun dahil nagkahiwa-hiwalay silang mag-anak. Pero patuloy kami nagdarasal kay Divine Mercy upang malampasan ito. September 10, 2021, nang tuluyan nung na-discharge ang anak ko sa ospital. September 16, 2021, aging kaarawan nung nakalabas na din sa quarantine facilities ang manugang ko. September 18, nang makauwi na silang mag-anak sa Tarlac at nagkasama din pagkatapos ng 4 na buwan. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Brother Rene and all prayer warrior. Thank you, Race of Mercy Healing Online. God bless po sa ating lahat. Amen. Purihin ng Diyos. Maraming salamat sa ating mga worship leaders, mga nagwo-worship na mga kapatid natin na talagang gifted, no? Ginagamit nilang biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa at nagiging doble ang ating pag-worship. Sabi nga, singing is twice praying. At nagiging bahagi sila sa mga kagalingan at pagpapala ng ating Panginoon dahil
tayo, kapag tayo maawit mula sa ating puso, hindi lang sa isip, talagang ang Panginoon ay laging buhay sa bawat isa na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon. So brothers and sisters in Christ, ang ating pong pag-uusapan sa araw na to, sa gabing ito, punong-puno na naman ng mga biyaya, mga pagpapala, mga regalo ng Diyos, karunungan, kaalaman para tayo sa ating paglalakbay on our journey. Ito'y nakakatulong sa ating lahat. Ito po yung title, Live with Faith and Die in Faith. Mukhang parang pang-martyrdom, parang mga martir lang. Pero hindi. Napakaganda ng ipinagkalob ng Diyos ng mga karunungan sa ating lahat. Umpisahan natin. Sabi nga, sa John 20:28, ito po ay sabi ni Jesus kay Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Yan, isang napakagandang talata na kung saan kapupulutan natin ng aral na hindi katulad ng itinuturo ng mundo. Anong tinuturo? To see is to believe. Pero sa ating Panginoon, hanggang sa ating kapanahunan na hindi na-experience yung naked eye natin na kasama si Jesus katulad ng mga disciples, pero tayo, ang kanyang presensya, ang kanyang spirito, ay laging nananahan nakabalot dito sa buong sanlibutan. Ang sinasabi nga, to believe is to see. So ano pa? Ang sabi niya sa Hebrews 11:1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So mahalaga po yun ng ating pananampalataya at ang ating tiwala, ang ating pag-asa ay laging sa Panginoon. Sabi nga sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Again, mga kapatid, sa Romans 1:17, the gospel shows us how God makes people right with Himself, that it begins and ends with faith. The scripture says, those who are right with God will live by trusting in Him. So napakaganda po niyan. Sabi nga, sapagkat ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. No? From beginning to end, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, sa pamamagitan din ng pananampalataya. Nabubuhay ang tao, ang sansinukob, ang mga umaasa sa Kanya, ang mga may mga karaingan, ang mga may problema, ang mga may sakit. Ngayon sa pandemic, ano man ang iyong problema, mga kapatid, kung ikaw ay nananampalataya, nabubuhay ka sa pamamagitan din ng pananampalataya. Yun ang ating pagkain, the food of our soul. Dahil ang Diyos ay hindi pwedeng tumalikod sa mga naniniwala sa Kanya. So, sa Ephesians 1:18, anong sinasabi diyan? I pray that the eyes of your hearts will be flooded with light so that you can see the wonderful future God has promised to those He called, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. No, napakayaman, Pray. Sabi niya, I pray that the eyes of your hearts will be flooded with light. No, yung liwanag, talagang yung sinag ng kabutihan, ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung liwanag niya ang siyang magbibigay sa atin ng wonderful future God has promised to those who are called. Lahat naman tayo, hindi naman maniniwalang lahat ng tao sa buong mundo ay tatawagin pa rin ng Diyos, bibigyan pa rin ng pagkakataon. Nabasa natin yan, maraming talata sa Biblia na yung mga Samaritan, yung mga kahit na nung lahi pa na talagang lalo na sa panahon natin ngayon, maraming nakakakilala kay Jesus na nababago ang kanilang tiwala. Yung kanilang nakagisnan hanggang makilala nila si Jesus.
At yan ay pinagkakalooban ng biyaya ng Panginoon. And is incomparably great power for us to believe. Yamang naliwanagan ng mga mata ng iyong puso upang malaman ninyo kung ano ang kayamanan ng kanyang pamana sa mga banal, sa kanyang mga tinawag, sa mga naglilingkod, sa nananampalataya sa kanya, sa nagtitiwala sa kanya, sa mga nagdarasal. Yan po ang ating yaman. May liwanag na dulot ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang liwanag na kung saan kahit na anong klaseng dilim, yan ang siyang nagsisilbing buhay sa ating lahat. Malakas at mahusay na kapangyarihan sa mga nagtitiwala. Sabi nga, tatlo yung ating faith. Nag-uumpisa yan sa believing faith. Yan ay napag-aaralan natin sa Growth in the Spirit seminar sa ating charismatic movement. And then, trusting faith. Nagtatrust tayo. Expectant faith. Meron tayong in-expect. Pag tayo nagdasal, of course, you hope for that prayer na ito'y matugunan. Pero ang sabi nga, mga kapatid, sa totoo lang, sa ating paglalakbay, sa ating experience araw-araw, sa ating paglilingkod, sa ating mga gawain, nakita ko rin na minsan ang mga problema, minsan yung mga persecutions, minsan yung mga challenges, hindi maiaalis yan. Alam naman natin na habang tayo nabubuhay, talagang dumudulog lang tayo sa Panginoon para tulungan tayo sa mga kahirapang ating babagtasin. Pero nandiyan lagi ang Diyos. Pero ang katotohanan, nakita ko rin to mga kapatid, hindi tayo pwedeng mabuhay lang. Makinig mga kapatid, hindi tayo pwedeng mabuhay lang sa mga blessings, sa mga gift, sa mga healing, sa mga ibinagkakalob ng Diyos sa atin. Minsan, yes, tutugunan tayo ng tutugunan ng Diyos. Pero minsan, nagiging mahina ang ating pagiging Kristiyano. Alam niyo kung saan natatagpuan ang kalakasan ng isang Kristiyano? Sana naman, huwag niyo masamain. Minsan, sa mga problema. Minsan, sa talagang matitinding dagok ng buhay. Minsan, sa katulad ngayon, yung mga nagkakasakit na mga kapatid natin, makikita natin kumakapit kay Lord. No? Kaya nagdudulot din ito ng biyaya mula sa atin at dahil sa pagkapit natin, dahil alam natin na hindi na natin hawak ang mga sitwasyon sa ating buhay, pero may namumuo na pananampalataya sa ating puso at mula doon, nagiging dalisay ang ating paghingi ng mga biyaya mula sa Diyos. Hindi natin inaakala that we are now growing because of these trials and persecutions probably or sickness because we don't actually grow in comfort. Nakita natin, sabi ko nga, siguro narinig nyo na to, ang mga mayayaman, talagang marami din namang mabuting mga kapatid natin, mga mayayaman. Pero may mga kakaiba sa mayaman at mahirap. Alam nyo, yung mayaman hindi na nagdadasal ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng bahay, pambayad ng matrikula. Hindi na nila problema yan. Yung pambayad ng mga load, everything. Pero ang mga mahihirap, lahat yan ay dinadasal. Lahat yan kung hirap na hirap sa buhay, lalo na mga ilan ng mga anak sa pamilya, nang dahil doon, lalong tumitibay ang kanilang relationship kay Lord dahil yung kanilang tiwala, hindi sila pababayaan ng Panginoon. So, we grow in faith. We grow in prayer. We grow by our problems that comes our way. But because of our faith, si Lord din ang nagbibigay ng mga sagot o tugon sa ating pangangailangan. Alam kong maraming nag-amen dyan. Pero hindi nang dahil tayo mahirap, ganun lang. Lahat, lahat ng ating parte ng ating buhay, lahat naman tayo ay laging mahal ng Diyos. Pero mayroong isang faith na gusto kong i-share sa bawat isa, sa ating lahat. At ito'y natutunan ko. Sa maraming pagkakataon sa ating paglalakbay, ito yung mga maganda. Bearing faith.
Yung faith mo talagang hindi kayang buwagin. No, dumating man ang mga unos, hindi pwedeng buwagin. Dumating ang malalaking mga bagyo, hindi pwedeng buwagin. Doon ka pa rin kay Lord nakakapit. Hindi pwedeng masira. Hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Alam niyo, ang paninisi sa Diyos ay talagang napakalaki ring, hindi rin kagandahan yun, mga kapatid. No, hindi kagandahan dahil bakit ang Diyos pa ba ang ating sisisihin? Or kailangan natin balikan ang ating pagkatao. Kailangan natin balikan ang mga nangyari sa ating buhay. Kailangan natin balikan who we are with Christ. Who we are with His people. Yung loving our neighbor, kailangan nating ma-exercise doon, masunod ang sinasabi ng Panginoon. Love your neighbor as you love yourself. Because daring faith is the key to many miracles and wonders. Or daring faith is the door into the many miracles na mangyayari sa ating buhay. Yung daring faith, dito nakaka-experience ng matinding himala yung mga merong mga cancer. Dito sa daring faith, dito nangyayari yung talagang halos wala nang sinasabing pag-asa, pero nandyan ang Panginoon ng tiwala. Kaya nga, minsan, ito'y napanood na siguro ng iba sa atin, na meron tayong kapatid na dumalaw dito sa sanctuary. Na dumating dito sa sanctuary dahil galing sa probinsya sa Negros. Pero hindi maganda ang tingin sa kanyang case, no? Dahil sa kanyang panga, kailangang operahan. Parang cancerous in a sense. Pero nung dumating dito, nagpa-check sa mga doktor, halos pareho lang ang pagkakakita sa kailangan talaga siyang operahan. But because of that faith, because of that journey, because of the light na ibinigay sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, mabuti na lang, ito'y maganda. Meron siyang kaibigan, meron siyang kamag-anak, dami pong pangyayaring ganon. Pinapupunta, tinuturuang mag-chaplet, tinuturuang mag-enthrone, tinuturuang mag-worship, tinuruang pumunta rito, nung makarating dito, right here. At dito tayo nag-pray. At ang nangyari, because of that daring faith, because of that daring belief that the Lord is with her at hindi siya mababayaan. Pero ang mga doktor, nagkakaisa, kailangan na siyang operahan. Again, because of that, dumating ang isang milagro sa buhay. At mula doon, sumibol ang isang buhay, isang magandang buhay, panibagong buhay, nang dahil sa ganitong mga situations. Pagbalik sa Negros, siya po ay nag-enthrone na ng divine mercy. And lo and behold, yung unang enthronement ay talaga namang hindi na nagsasalita. Yung naakitan ng enthronement. Talagang matagal nang may sakit. 10 taon na yata tayo. Alam niyo, sa dami kasi ng story araw-araw, no? Akalain niyo, gumaling din. Miraculously, nagsalita din. Friends, ito yung sinasabing daring faith. And sometimes, minsan, nang dahil dun sa taong ginamit ng Panginoon at nagkaroon ng miracle, nagkaroon ng liwanag sa kanyang buhay. Yun po ang ibig sabihin ng miracle. Hindi nang dahil dun sa kanyang pangangailangan lang, dumating ang liwanag ng buhay. Kaya nakatanggap ng mga biyaya. Muli mga kapatid, sa ating panahon, ano man ang iyong dinadala, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil mula dito, sumisibol kadalasan ang isang bagong ikaw. At minsan ang pamamaraan ng Diyos, sabi naman natin, sabi ng Panginoon, yung ating pamamaraan na hindi pamamaraan ng Diyos. Yung kanyang mga desisyon na hindi natin desisyon. Kadalasan naman ng desisyon ng Diyos ay para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Alam mo, katulad nung kay Abraham. Ano yung kay Abraham? Sino namang maniniwala kahit si Abraham? Matanda na siya. No?
para magkaanak pa. But because si Lord ang siyang may akda ng buhay, nagkaanak pa sila. At sa katandaan, ang sabi, nilabas nga niya habang nag-uusap sila ni Abraham, pinalabas ni Lord doon sa kanilang sa kanilang tinitirhan. Sabi niya, now look to the heavens and count the stars. Meaning to say, gabi, no? Bilangin mo nga yung mga stars. At ang sabi ni Jesus sa kanya, if you are able, then he told him, so shall your offspring be. Ganyan karaming yung mga magiging mga anak. Hindi mo na talaga mabibilang. And Abraham, ito yung kagandahan kay Abraham. No, imagine mo ganung karaman. Pag tinignan mo yung kalawakan, tapos maniniwala ka, no, ganyan karami yung magiging anak. Yung palang ibig sabihin, diyan magsisimula, no, ang ama, no, ng bawat isa sa atin. Abraham believed the Lord, and it was credited to him as righteousness. Ganon katindi ang tiwala at pananampalataya sa salita ng Diyos. Yung pong yung ating banal na Biblia, nandiyan ang salita ng Diyos. Panghawakan mo lang, kapatid. Panghawakan mo lang. Kung ano man ang nadadaanan mo ngayon, kapatid, ngayon pa lang, ngayon nakakarinig ka ngayon. Yung faith mo, paandarin mo, yung daring faith. Baka, next week, or bukas, o ngayon, ay makakatanggap ka na ng pagpapala ng ating Panginoon. Si Moses, on his journey, 40 years sa kanyang journey, no? Dahil kailangan lang niyang dalhin the journey of the Israelites out of Egypt. Aba, hindi naman kalakasan si Moses. Hindi naman siya talagang armed. Pero dahil sa salita ng Diyos, ang sabi niya, at yung kanyang obedience ay grabe. He obeyed without knowing where he was going. Aba kapatid, paano ka mag-obey? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Wala naman sinasabi sa Lord. Ang sinabi niya, basta pumunta ka sa Israel, pupunta ka dun sa Pero, at sasabihin mo sa kanya, ilalabas na lahat yung mga Israelites na ginugutom mo, inaalipin mo. Paano mo mailalabas yun? Halos lahat ng mga reklamo dun, pinapatay. Na-experience ni Moses ang napakaraming mga pagpapala ng Panginoon. Napakaraming hindi pwedeng gawin ng tao. Including the crossing of the Red Sea, the burning bush. At marami pang umuulan na mga manna in the desert. At nilulukoban sila ng ulap sa kanilang paglalakad para hindi sila mainitan. Wow, that is great faith, mga kapatid. Napakagandang pag-aralan yan. Kay Job, he lost his wealth. Napakabuti pong tao nito. Yan nga yung sinasabi ng evil spirit or Satan. Sabi niya, kaya ka naman sinusunod niya dahil binigay mo lahat, dahil ikaw yung pinakamayaman. Wala kang problema. Sinusunod ka, binuhos lahat sa iyo ang biyaya. Sabi ni Lord, sige, alisin mo isa-isa. Tingnan natin. So God allows Job na maka-encounter ng matinding pagsubok. Alam niyo nangyari, he lost his wealth, his health, and children. Napakabigat niyan mga kapatid. Alam niyo kung ilan yan? 7 sons and 3 daughters. Namatay lahat yan. Mahabang istorya to kapatid. Alam natin yung agony, yung naranasan ni Job. And even her wife tried to persuade him to turn from the Lord when she said, curse God and die. Imagine mo yun, kailangan isumpa mo na yung Diyos mo. At ang sabi, shall we indeed accept good from God? And that shall we not accept adversity? Aba, kakaiba. Tanggapin kung anong meron dyan. Meron naman Diyos. Pag may dumarating na matitinding dagok sa buhay, tanggapin mo. Bakit? Merong Diyos. At mula doon, gagamitin mo lang ang iyong pananampalataya, then God will take care of everyone.
kung ano man yan, ang faith mo ang siyang magdadala doon sa mga tugon ng Panginoon. Because the Bible says, Job did not sin with his lips. Ganong katindi si Job. So makikita natin mga halimbawa ng mga daring faith. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wala na akong pag-asa, bakit ganito, bakit ganyan. Nakita natin kung paano kalugdan ng Diyos itong mga tao na to. Si Noah, by faith, Noah when warned about things not yet seen, lulubog sa tubig ang buong mundo. And the Lord commanded Noah to build an ark doon sa ibabaw ng bundok. Hindi bali sana to build an ark sa dagat. Pero doon sa bundok pinagawa, doon sa taas. Baka sabihin natin, ano ito? Anong kalokohan to? Doon sa tubigan, di man doon nga gagawa. Pero nang dahil palulubugin ng Diyos, ang sansinukob. Sabi niya, in God, sabi dito, he warned about things not yet seen. In godly fear, built an ark to save his family, and so the new generation were born. Kasama na tayo. Kung walang faith si Noah, kung hindi matindi ang kanyang faith at pagsunod, nasaan na kaya tayo lahat? Napakaganda ng buhay, kapatid, pananampalataya. Ito, magtiwala lang tayo. No? Mabuhay tayo nang may talagang isang Diyos Ama na ating laging kasama. Live with your faith. Live with faith. And die in faith. Napakarami rin mga saints na namatay sa kanilang pananampalataya. Walang magawa yung kamatayan. Bakit? Hindi tinalo ng kamatayan yung kanilang pananampalataya. Hindi tinalo ng takot ang kanilang pananampalataya. Sinuong pananampalataya. And I know, sila yung pinakamasaya sa kalangitan. Sila ang pinagpala. Silang nagbigay ng mga inspirasyon sa atin sa mga nabubuhay generation upon generation. Sila ang mga tunay na anak ng Diyos. Merong isang story about Jesus, about Bartimaeus. Kung paano pinagaling ni Lord si Bartimaeus. Written in Mark 10:51. Ang sabi niya, "What do you want me to do for you?" Dahil nagsisisigaw si Bartimaeus sa dami ng mga tao. At ito ay bulag. Nandun lang siya sa tabi. Siyempre, mahirap makalapit ang isang bulag kay Jesus sa dami ng mga tao. Pero sa kanyang pagsigaw, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Ilang beses yun. Nagagalit nga yung kanyang tagasunod. But Jesus heard the voice of Bartimaeus. And the Lord asked him, sabi niya, "What do you want me to do for you?" Sabi niya, "Master," said the blind man, "let me see again." Ganun lang kasimple. "Master, let me see again." Anong tugon? "Go," said to Jesus, "your faith has healed you." And immediately he received his sight and followed Jesus. Napakagandang halimbawa po nito, mga kapatid. What do you want me to do for you? At ang sabi niya, "Let me see again." "Go," said Jesus, "your faith has healed you." At hindi doon nagtatapos. Ito yung pinakamaganda. And immediately, he received the sight and followed him. Alam nyo, ang tagal ko na po dito sa mission na to. Siguro daang-daang libo na ang na-pray over ko. Daang-daang libo na na-pray over. Sa mahabang panahon, napakarami po niyan, lalo na nung walang COVID. Naku, every month, libo. No, sa bawat gawain, napakarami na po. Hinahanap ko yung napakaraming pinagaling ng Diyos.
They were healed by God, but they did not follow Jesus. Hindi nila sinuong ang journey kasama si Jesus. Ewan ko lang, naway maganda pa rin ang kanilang pamumuhay, maaaring sa mga maliliit na pamamaraan at yung iba, hindi na natin na-check, maaaring nasa paglilingkod na rin. Pero alam naman natin, kahit si Jesus, yung kanyang pinagaling na 10, siyam nawala, isa lang ang bumalik, hinanap pa nga niya. Kung si Jesus ganun, sa atin mga kapatid, yan ang maganda, no? He received his sight and followed Jesus. Sa gabing ito, sa araw na to kapatid, ikaw na naka-tune in ngayon, ikaw na laging nandyan, ikaw na naghahanap talaga ng solusyon sa problem, ikaw na maaaring nawawalan, hindi na mawalan ng problema sa buhay, baka nga lang dahil hindi tayo namumuhay ayon sa mga naririnig natin mga kapatid. Maaaring marami tayong questions. Or, kailangan mo na maglingkod. Hindi ka talaga naglilingkod. Parang gusto mo na lang, mahulog na lang ang mga biyaya. Live with your faith. And die in faith, mga kapatid. Mahalaga yan. At diyan, bumubukal ang oasis of healing. Sa oras na to kapatid, tayong lahat, ikaw na nakahiga ngayon, ikaw na may pighati sa iyong puso, ikaw ngayon na namumroblema sa iyong mga anak, ikaw na namumroblema sa mga pangangailangan ng ating pang-araw-araw, ikaw na nawalan ng hanap buhay, tayong mga kapatid natin na mga may sakit, may COVID, saan tayo kukuha ng pambayad? Yung mga kapatid natin na mga frontliners na tumutulong pero alam natin nasa bingit pa rin ng danger. Nandyan si Jesus. Siguro pwede nating sa ating pagdarasal ngayon, yung tiwala mo ang siyang magpapagaling at magpapalaya sa iyo. At maaari nating pwedeng pakinggan ang sinabi din ni Jesus kay Bartimaeus. I know that this is also the same question na ibibigay sa bawat isa sa atin. Kung ano man ang pangalan mo, sasambitin ni Jesus at ang sasabihin niya, what do you want me to do for you? Sa ating pagdarasal, kapatid, tumayo ka dyan. Ikaw na may sakit ngayon, umupo ka kung ikaw ay makakaupo. Ikaw ngayon ay nangihina. Balik ka kay Jesus. Ikaw na sinisisi mo si Jesus. Humingi ka ng tawad. Tayo namang nagkakasala. Tumindig. At muling magbalik loob. At itaas ang ating mga kamay as a sign of our surrender. And believe that Jesus is with us. Nothing is impossible to God. Friends, ano man ang iyong mga daing, kausapin mo si Lord. Ulit ko, sabayan natin ang ating mga kapatid na mga music ministry. Sumabay tayo sa kanilang mga awitin. Buksan ang ating mga isip at puso. At ito muli, makipag-usap ka sa Panginoon. Kung ano man ang iyong mga karaingan, mga mingi ng iyong mga prayers, dahil ikaw ay naglilingkod. Lahat ng ating mga kapatid, yung libong natatanggap nating mga prayers every week, kasama po kayo rito. Pero kung ikaw ay nanonood ngayon, ikaw mismo kausapin si Lord. Itaas ang mga kamay. At muli, ito yung kanyang sasambitin. What do you want me to do for you? Ama, sa araw na to, purihin ka at aming kang pinasasalamatan. Kami ay iyong patawarin sa aming pagsalansang, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, O Diyos. Pawiin mo
ang lahat ng kadilimang bumabalot sa aming buhay. At sa mga oras na to, Lord God, ipatong mo ang iyong mga kamay. Lay your hands over us, Lord, and let your Spirit be with us. At ang bawat isa sa amin, Lord God, ay paghilumin mo ang bawat sugat. At marami rin sa amin nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin. At patuloy mo kaming alagaan ang bawat pamilya, ang bawat nasasakupan mo, Diyos, ang lahat ng mga aabutin nitong programa na to, O Diyos, pagpalain mo ng liwanag ng buhay. At ang iyong banal na sinag mula sa iyong puso, at ang tubig at dugo na dumadaloy mula sa puso mo, O Diyos, ang siyang bumalot sa amin at hugasan kami ng aming mga kahinaan at ibalik ang kalakasan, higit pa sa kalakasan na bago ka namin makilala, O Diyos. Gamitin mo kami, O Diyos. Ang lahat ng iyong tatawagin, naway sumunod na sa iyo. Ang lahat ng makakatanggap ng iyong biyaya ay makilala kanila at sumunod din katulad ni Bartimaeus upang ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong piling. Muli, aming Diyos, balutin mo kami ng iyong grace of mercy. Herald of the heart of Jesus, the blood and water. It becomes the ways of mercy, the fount of your giving grace. I want to praise you. 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 Take away the sins of our soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away your disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. I bow down before you, Lord and my God, with the love and I believe of your hidden grace. Nothing is impossible with you. Take away the sins of our soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away your disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Grace of mercy, come heal your people. Grace of mercy, come heal your land. Grace of mercy, heal your people. Grace of mercy, come heal your land. Purihin ka, aming Panginoon. Maraming salamat. Alam namin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin na inilukuban mo ng iyong Espiritu. Naway patuloy kaming pagharian mo
ng iyong karunungan. Turuan kami at samahan kami sa aming paglalakbay upang sa kahit na anong dilim ang aming babagtasin, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming buhay. At nawa, ang aming pananampalataya ay mas lalong umigting na talagang kahit na anong mangyari, nandiyan pa rin ang aming varying faith because we have to live and die with our faith. Purihin ka, aming Panginoon. In Jesus' name, Amen. Praise God, dear friends. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo at naway lagi tayong kasihan ng pag-ibig, ng awa ng Diyos. At wala tayong gagawin kundi manampalataya dahil ang ating Panginoon ay laging nakahanda na maglingkod sa ating lahat. Huwag natin pong kalimutan na sama-sama tayo lagi sa ating pananampalataya. So darating na po yung aming Life in the Spirit Seminar. Huwag niyo pong kalimutan yan sa October 22, 23, and 24. Kung tama ako dun sa ano natin, no? At 3 araw po yan. Samahan niyo kami. No? Yung October 22 ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9. October 23, alas 6 din hanggang alas 9. At yung pong linggo ay 1:00 hanggang alas 4 ng hapon. Magbibigay po kami ng certificate para kayo po ay talagang pirmado po ni Bishop Bacani, no? Na kayo nakapag-undergo ng ating Life in the Spirit experience. At marami pang iba, marami po tayong programa, meron pa po tayong Jacob's Well, meron po tayong mga prayer meetings or believers fellowship. Pumunta lang po tayo sa ating Facebook page or sa YouTube, no? Para tayo po ay sama-samang maging bahagi ng kapangyarihan ng Diyos. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, hindi po tayo nagtatapos sa ating programa. Walang imposible sa Diyos.